Okay, so the session is now recorded. The topic is the VLAN, no? Pero using ASA firewall. So imagine this is the firewall that 5505 yung gagamitin natin. Ito yung internal or yung kanyang pinaka-physical attribute o yung physical, how does the ASA look like? ASA is Adaptive Security Appliance, no? A firewall. So nandito yung mga Ethernet connections, no? Meron siyang CLI. So magko-command tayo, no? So basically, alambawa, pag-connect mo na ako ng mga PC, I think ito yung aking mga PC. Ito yung i-group ko as VLAN 1. No, ito mga VLAN 1, no? At ito naman yung VLAN 2. Let's say ito yung web server, then another PC or laptop. Then we will just connect it muna with the firewall. So i-group lang natin, kumbaga i-demo lang natin paano nagte-take place yung ating tinatawag na virtual local area network. So ito yung ginagawa. So this is the firewall, how does the firewall works, no? So basically, maglalagay lang ako dito ng mga IP addresses. So doon muna tayo sa pinaka basic na IP na 192.168.1.10. Okay, so ito gagawin ko lang 192.168.1.1. Tapos ito naman is desktop 192.168.1.20. Then let's say we have the same network gateway, no? So after that, I will be also pero magkaiba to. Kasi ito halimbawa lang to, no? O ibahin ko lang 200.200.200.10. Tapos yung yung .1 yun yung magiging gateway nito. 200.200.200.1. So basically ito na yun. And then we have desktop ulit. Let's say 200.200.200.20. Then we have 200.200.200.1. So yan, nakakonekta na ito. So, pero mamansin niyo magkaibang network. So, i-group ko to as VLAN 1, yung kabila, VLAN 2. So, paano natin gagawin? So, basically, dito tayo so, enable pa rin, no? Para din siyang router and switch, no? So, wala naman tayong kinonfigure na security, so enter ka lang. So, now, as we know, this is the one of the mag-interface tayo ng VLAN, no? So, VLAN 1. I think, ang kailangan ko ay VLAN. Tawag dito. Mag-ano muna. Configure terminal. So, ayan. Configure terminal. Tapos, interface. VLAN. Space. No? So, after mo makapag-interface ng VLAN, name if. So, ngayon ganito, no? Ang una kasi natin gagawin is we will be connecting. We are configuring the interface VLAN. So, naka-connect. Baga, ito yung isipin natin na ito yung private network natin. Ngayon, kailangan ang security doon mataas. Kaya ang tawag doon is security dash level. Okay, name if muna inside, no? Tapos security level dash 100. Kasi ang sinisecure natin dito yung internal network. Now, after mo ma-secure siya, lalagay ko yung IP address. Let's say 192.168.1.1. Then 255.255.255.0. So ngayon, para ito ay gumana, no shutdown, no? Okay, ngayon mag-e-execute ako kasi ang gagawin ko is mag-i-interface ako ng VLAN 2. So interface, kasi i-set na natin VLAN space 2. So ngayon, pag interface na natin yan,
Ito na yung papunta sa network. Name if outside. Ngayon, dahil ito ay papunta sa network, bababaan ko yung security level. Let's say, 0, no? Then after that, dahil may security level tayo na 0, ang IP address niya is 200.200.200.1. Then 255.255.255.0. So binibigyan na natin ng security at the same time private connection. Then after that, no shutdown. So pagkatapos mo yan, no shutdown na natin, mag-a-assign na tayo ng Ethernet. So paano tayo mag-a-assign? Interface. Mag-exit tayo. Okay, so interface. Titingnan ko muna, ano ba yung naka-internet? So ito yung ano dyan. Ito yung mga ports natin. Ito yung 0001. So itong si 001, gagawin ko itong VLAN 1. Tapos VLAN 2 yung iba. Or gagawin ko siyang VLAN 2 pala. No? Sige, so tinan ito guys. No? Ang gagawin ko dito is I will be using the interface command. No? So interface. Tapos lalagay ko dito yung mismong ginamit natin na, di ba, 00. Okay, tapos niyan, kapag naka-interface ka na, switch port, ito yung command switch port access VLAN 2. So basically, ang ginawa natin, select natin sa VLAN 2. Kaya no shot. Ngayon, ulitin ko to, gagawin ko ito sa PC1. O doon sa isang no, para maset ko to VLAN 2. So, ulitin ko ulit. Interface, Ethernet, 0/1. Pagkatapos niyan, switch port, access, VLAN 2. And then after niyan, no shot. Exit. So yun yung basically, no? Kaya ngayon kung titignan mo itong connection na ito, no? Dito pa lang sa firewall na ito. Makikita natin na si Ethernet 0 at saka si Ethernet/1 nasa VLAN 2. And naka-configure na rin na yung VLAN 1, yun yung nasa 92.1. Tapos si VLAN 2 yung 200. So siguro ang gagawin natin ngayon dahil konektado naman ito, meron naman tong network, itatry natin na ma-access. So pupunta ako dito sa server o sa command prompt, ipiping ko yung aking server. Yung katabi ko, no, na .10. So obviously, meron akong response time. Tatry ko yung kabila. Ping 192.168.1.10. So let's try. So ito, hindi ako makakonect. Kasi magkaibang na siya magkaibang network na siya. So even though we are connected in a local area network, but virtually we are separated. So kaya na virtual local area network. No? So ganoon din dito guys, no? So nakikita niyo yung request timeout. Hindi tayo makapag-send. Pero dito kapag dito ka naman command prompt, yung katabi nito, ma-access ko. So .1.20, tama. Okay, na-access ko, no? Pero yung ipiping ko yung kabila, hindi ko na siya ma-access kasi magkaibang LAN kami. I think hindi ko na siya ma-access ko kasi magkaibang IP address. And that is one of the kumbaga sa the concept, no, of the virtual area network. So kayo ang gagawin nyo is, I think you will be designing, no, or parang ang nangyari, create a connection for each VLAN with 5 PC each, then ping each PC on each respective VLAN. Screenshot the ping status for each PC. So that is all the activity na gagawin natin using this connection. So, okay, again, thank you very much for listening.